Patuloy ang pagdagsa ng tulong at donasyon mula sa iba't ibang samahan, organisasyon sa bansa at mundo para ayudahan ang mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Umaapaw ang tulong pinansyal hanggang sa mga material na donasyon kagaya ng damit, tsinelas, delata, tubig at gamot. Pero kung hindi man makapag-abot ng anumang material na bagay, nagboluntaryo at nag-abot ng saklolo sa mga biktima ang mga ordinaryong mamamayan. Pero kailan nga ba naging hadlang ang pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad? Ayon sa ilang eksperto sa Disaster and Relief Operations ng USAID, hindi lahat ng may mabuting intensyon sa pagtulong ay nakakamit ang kanilang layunin. Ganito kasi ang nakita nilang senaryo ng salantain ng magnitude 7 earthquake ang Haiti. Ang ilang nagnanais mag-abot ng kamay sa pagtulong, hindi alam kung sa paanong paraan ito isasagawa. Kaya naman narito ang ilang tuntunin mula sa United States Agency International Development o USAID sa responsableng pagresponde sa mga biktima ng kalamidad. Batay sa tala ng disaster official sa California, tinatayang aabot hanggang 50,000 ang mga volunteers na maaring kailanganin matapos ang isang malalang kalamidad tulad ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Pero ayon sa Director ng Center for International Disaster Information na si Suzanne Brooks, nararapat na handa at may karanasan ang isang volunteer bago sumabak sa mga ganitong operasyon. Hindi lamang daw kasi ilang araw o ilang linggo kinakailangan ang tulong sa mga ganitong pagkakataon. Asahang aabot umano ng buwan ang pananatili ng mga volunteer sa lugar na sinalanta ng bagyo, kaya dapat maghanda ang mga magboboluntaryo. Kailangang ihanda ng isang volunteer ang sarili at probisyong gagamitin kung mananatili sa lugar na nakalamidad para hindi madagdag sa problema ng mga rumeresponde. Suliranin din ang pagdagsa ng bulto-bultong donasyon kagaya ng damit, delata, tubig at gamot. Asahan na raw ang pahirapang mobilisasyon nito na magsisimula sa pagsasaayos o sorting, pag-iimpake at pagdadala sa lugar na pagbibigyan. Ayon kay Diana Roth-Smith, Executive Director ng National Voluntary Organizations Active in Disaster ng Amerika, kailangan ng katuwang na organisasyon na mamamahala kung magsasagawa ng donation drive. Nagpaalala rin si Roth-Smith na bago mag-donate ng isang bagay ay isipin muna kung mapapakinabangan ito ng mga nasalanta. Ang unang 5 araw matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda ay naging problema ang maagap na pagpapadala ng mga relief goods sa mga naapektuhang lugar sa Visayas. Kaya naman mahalaga rin umanong matiyak at maplanong mabuti ang transportasyong gagamitin bago mangolekta ng anumang material na donasyon. Ngunit sa mga nagnanais mag-abot ng donasyon, pangunahin pa rin umanong makakatulong ang pinansyal na donasyon. Bukod sa mas nalalaman umano ng relief organizations ang agarang pangangailangan ng mga survivors, mas makakamura at marami umanong mabibiling pang-ayuda para sa pangangailangan ng mga nasalanta. Likas ang pagiging matulungin ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, hindi lamang ang pagtulong sa kapwa ang dapat manaig. Nararapat umanong magmulat sa realidad ng sitwasyon ang publiko para maging mabilis, maayos at mas makatulong sa mga biktima. Kasama si Sara Maniago, ako po si Zara Fajardo Marcaida, alerto alisto sa pagbabalita.